Hello world, it's me Doji. Welcome back to my channel. And today guys, ang pag-aaralan natin is yung tinatawag na relational operators. Okay? So tapos na natin pag-aralan yung arithmetic operator dun sa previous video natin. So ngayon naman, relational operator yung pag-aaralan natin. And without further ado, syempre para makita ninyo ng malinaw at ma-demo ko na maayos guys, open na natin yung ating mga code editor na gagamitin. And as you can see guys, ito na yung aking Java boilerplate. At nandito na rin yung aking comment. So nandiyan na yung title ng topic natin for today. So relational operators. First question that we need to ask, ano ba ibig sabihin pag sinabi natin na relational operator? Pag sinabi natin relation, di ba, it's between two person. So ganun din sa coding guys. Pag sinabi natin relation, it's between two values or it compares two values. So yun ang bahala mag-English niyan para sa akin. Basta ang ginagawa niyan guys is kinukumpara niya yung dalawang value. Kaya nga siya relational operator. So mamaya maintindihan niyo paano kinukumpara mamaya. Okay? Ngayon, since nagkukumpara tayo, I want you to understand na kapag nagko-compare tayo or gamit natin is relational operator, meron lang tayong dalawang sagot na inaasahan dyan. Tinatawag natin na TF, talent fee, hindi. Ang ibig sabihin niyan is true or false. When we are comparing two values, we only expect two things. Is it true or is it false? Yan. So mamaya, makita ninyo bakit true or false. Now, gusto ko nang simulan sa coding pero ipapaliwanag ko pa ng konti pa. So ano ba tong mga relational operators? As early as grade 4 guys, I think, if I'm not mistaken, pinag-aaralan na natin to. Ito yung mga greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. So alam nyo na sobrang familiar, di ba? Ngayon alamin natin, parang refresher na din kung ano-ano yung mga bagay na yun at paano siya pagka-coding na natin ginagamit. Okay? So simulan na natin mag-code. Again guys, dahil nag-o-operate tayo or may operations tayong kailangan gawin, meron na naman tayong dalawang variable na involved dito. So num1 at num2 na naman, di ba? Pero this time, hindi na num1 at num2 gagamitin ko. So integer so simulan na natin mag-declare. Integer variable pa din yan. So imbis na num1, integer a. A na lang yung pangalan natin para madali. Lalagyan ko siya ng value na 10. Tapos, end of the statement. Tapos maglalagay tayo ng integer b. Ang value niya is 20. And end of the statement. So pwede to guys, di ba? Pero dahil mahaba yung code natin ngayon, pag-iisahin ko na lang. Tatanggalin ko to. Okay, tatanggalin ko yan. Tapos, instead na mag-end of the statement ako pagkatapos ng variable a na may value na 10, maglalagay na lang ako ng comma. Saka ko ngayon idudugtong yung variable b na may value na 20. So pwede yan guys, mag-share sila sa iisang variable type kasi pareho naman silang integer. So walang problema yan. Okay, pwedeng isang straight line lang. Basta parehas silang integer na variable type. Okay, so bakit ko to ginawa? Kasi guys, mahaba yung code natin. So ngayon na-declare na natin yung mga variable, yung dalawang variable na involved. Okay, si a at saka si b. Magkakaiba ng value. Paano natin sisimulan ngayon yung pagkukumpara-kumpara yung relational operators? So, sisimulan ko guys doon sa is equal to. So, papaalala ko sa inyo nung elementary tayo. Meron tayong tinatawag na is equal to. So, tandaan nyo lang muna bago ko papaliwanag. Ang code guys, kapag ang ginagamit natin is equal to, dalawang equals. Okay? Pag isang equals lang kasi, parang ganito lang yan. Sinasabi mo lang na yung value ng variable ay 10. Okay? Pero pag dalawa na yung equals, nagtatanong ka na. Parang ganito. Kunyari, dalawang equals to. Ang tanong dyan, si A ba ay kapareho niya ng value si B? Parang ganon. Is A equal to B? Parang ganon ang mangyayari. Okay? So ngayon, para masubukan natin sa code, simulan natin. Lagyan natin na lalagyanan. Magde-declare ako ngayon ng isa pang variable. Integer ba? Hindi. Bakit hindi integer? Again, sabi ko nga sa inyo, kapag ka magkukumpara na tayo, meron tayong dalawang aasahan dyan. Ano yon? True or false? Ano ba ang data type? Diba? O ano ang variable type? Kapag ka ang isang data ay true or false, di boolean. So lalagay mo ngayon yung boolean. Yan. Tapos pangalanan natin yung ating variable. Ito na lang siguro ipapangalan natin sa variable natin. Yan. Ang pangalan ng variable natin ay is equal to. Anong magiging value niya? Kapag kasi a is equal to b, then end of the statement. Yan yung magiging value niya. So ngayon guys, pagka ganito lang yung ginawa ko guys, medyo nakakalito, diba? So optional to ha. Pwede nyong lagyan ng parenthesis para lang visual aid. Kumbaga para lang visually magkaroon ng separation. Maglalagay ako ng parenthesis pero hindi naman kailangan yan guys. Pwedeng walang parenthesis. Pero para lang hindi tayo malito kasi puro equals yung nakikita natin dyan. So magiging value ng boolean variable natin na is equal to. Ito. Kapag kasi A, kukumpara niya sa B. Ano kukumpara niya? Yung value. Yung value ba ng A is equal to B? Yun. Parang ganon. So paano natin malalaman ngayon yung sagot? Di si system out natin. Alam nga naman pakiramdaman natin to, diba? System out, print, tapos ln, parenthesis, and then end of the statement. Okay, ano yung ipiprint natin? Yung variable.
variable na equal to. Yan. So ngayon guys, subukan natin gawin compiler muna yung... Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, Sana mag-subscribe kayo sa amin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang guys, subscribe and like the video. Thank you so much. balik na tayo sa tutorial. Utak natin bago natin makita yung solusyon. So nag-declare tayo ng dalawang variable, integer A, integer B. Si integer A ang value niya is 10, si integer B ang value niya is 20. Ngayon, ang una nating pag-aaralan sa relational operators, yung is equal to. Ang kanyang code or ang operator na ginagamit niya is dalawang equals. So para masimulan na natin, gumawa tayo ng boolean variable na ang pangalan is equal to. Diba? Yun yung magiging lalagyanan ng operation. Anong value niya? Ang value niya ito. Kapag kasi A na may value na 10, yung kanya bang value is equal to B na may value na 20? Is it true or is it false? Equal ba sila? Hindi. So dapat ang sagot dito, maglagay ako ng comment, ay false. Diba? Kasi ang value ni A 10, ang value ni B 20. So they are not equal. Kung tatanungin mo ako, is there equal? Is equal to? Hindi. So pag niran natin to, dapat makakuha tayo ng sagot na false. There you go. Nakuha ninyo guys. So ganyan lang siya kadali. Okay? Tapos na tayo sa is equal to. Move forward tayo. Sana nag-take note kayo kasi ito mapupunta to sa taas, mawawala siya, no? Sundan nyo lang yung code natin. Next natin pag-aaralan, kung merong equal to, meron namang not equal to. So lagay natin yung is not equal to. Oh, medyo mahaba. Ano naman yung code or yung operator kapag ka is not equal to? So yun ay exclamation point at saka equals. Okay? So, gawa natin ng lalagyanan. Gawa natin ng variable para masabukan natin sa coding. Again, hindi yan integer. Boolean pa rin yan. Magiging boolean lahat yan kasi comparison operator yung ginagamit natin. Ang ma-expect natin na sagot yan is true or false. So, boolean yun guys. Okay? Magiging pangalan ng variable natin is not equal to. So, yan yung pangalan ng variable natin. Then again, maglalagay ako dito ng parenthesis. Hindi to mandatory ha. Optional lang to. Visual lang to para hindi tayo malito. Magiging value niya is kapag kasi A, yung value niya ba is not equal to B? Kapag ito na yung tanong, true or false? Syempre, pagka ganito yung operator, true na yan. Bakit true? Totoo naman na yung value ni A is not equal to B. Kasi si A 10, si B 20, do hindi sila equal, di ba? So pag niran natin to, ang lalabas na sagot is true. O kakopy ko na lang yung system out ha, para hindi na ako magpiprint. Ayan, palitan na lang natin yung variable na ipiprint natin. So ang nilagay ko is not equal to. Okay? And then, gagawin ko na lang din comment to para hindi na to mag-run. Kasi magra-run din to Ayan, comment na lang din natin yan. So pag ni-run ko to guys, ayan, nakuha ninyo. Ang nakuha natin sagot is true. Ang value ni A ay not equal to B. And that is true. Nakuha ninyo. So tapos na tayo dyan. So gawin na natin comment to. So, para hindi siya masama sa susunod nating run. Okay? Tapos na tayo sa equal to. Tapos na tayo sa is not equal to. Anong next natin pag-aaralan? So doon naman tayo sa tinatawag natin na greater than. Ayan. So ano naman ang code ng greater than or ano yung operator ng greater than? So pag greater than guys, ang ginagamit nating code is ito. Yan. So, subukan natin sa coding. So, again, declare na naman tayo ng boolean variable. Tapos sabihin natin, ang pangalan nito is greater than. Yan. Equals, ang magiging value niya, maglalagay ako ng parenthesis. Though, hindi yan mandatory guys, optional lang yan. Inalagay ko lang yan para hindi tayo malito. Ang magiging value niya is, kapag kasi A, siya ba ay greater than B? Which is, ang sagot dito is false. Diba? False dapat ang magiging sagot dyan. Bakit false? Ang value ni A ay 10. So, hindi siya greater than B kasi si B 20. So false yan. So paano natin malalaman? Di iraran natin. So copy na lang natin dito yung system print. Ayan, palitan na lang natin yung ipiprint nating variable ng greater than. Okay? End of the statement. So iran nga natin. Subukan nating iran. So ayan guys, nakuha ninyo. Ang nakuha nating sagot, false. Bakit false? False naman talaga Bakit? Sabi niya kasi dito, ang value ba ni A ay greater than B? Kapag pinrint natin yan, false yan. Kasi ang value ni A 10, hindi siya greater than B. Okay, nakuha ninyo. Tapos na tayo dito sa greater than, gawin na nating comment yan para hindi mag-run. Punta natin. Naintindihan namin yung struggle watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating
unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Balik na tayo sa tutorials. Tayo sa next topic natin. So next topic natin naman, yung tinatawag natin na less than naman tayo, di ba? Less than. Ano naman ang code nun? Eh di yung kabaliktaran, ganyan naman siya. So gawa na naman tayo ng another boolean variable. Less than. Ayan. Ang magiging value niya equals, lagay ako ng parenthesis, si A ba, siya ba ay less than sa B? And then end of the statement. So this time guys, ang makukuha nating sagot dito is true. Diba? Kasi si A ay 10 lang, si B ay 20. So copy natin yung system out, print natin yung less than na variable. Pag niran natin, ang makukuha natin is true. Totoo. Diba? O, nakuha ninyo guys, ganun lang siya kasimple. So medyo mahaba-haba kasi itong relational operators eh. Kaya pinagre-ready ko kayo eh. Kung merong greater than guys, meron naman tinatawag na greater than or equal to. Ayan. Ano naman yung code na ginagamit nito? Ang code na ginagamit niya ay greater than tapos equals. Okay? So kumbaga, siya ba ay mas malaki or equal sa ganitong value? Okay? So paano natin malalaman at masusubukan? Again, gawa na naman tayo ng isang boolean variable dito. Magiging pangalan nito guys is greater than or equal to. Ayan. Okay? So abbreviation na lang para madali. Ano magiging value niya? Parenthesis ulit tayo dyan. Kapag kasi A, siya ba ay greater than or equal to B? Siyempre guys, ang sagot dito is false. Bakit false? Kasi si A, hindi siya greater than sa B. Alam na natin yan kasi 10 lang si A, 20 si B. Equal ba sila? Hindi din. So false yan. So i-run nga natin, tignan natin. O bago natin i-run, gawin muna natin comment yung system out dito para hindi magdoble. Okay? Tapos i-run natin or i-print natin nga itong bago nating variable. So lagay tayo ng end of the statement. Hindi ko na makalimutan. Run natin. Ayan, nakuha ninyo guys, false yung lumabas. Bakit false? Kasi hindi naman siya greater, hindi rin siya equal. Kasi 10 and 20, di ba yung value? Eh gawin nga nating equal. Sabihin natin yung value ni A, gawin nating 20 din. Ayan. So pag niran ko to ngayon, yung false magiging true na. Di ba? So i-run natin muna bago ko paliwanag. Oh, ba't naging true? O balikan natin ngayon. Si A ba, siya ba ay greater? Hindi. Eh equal na ba sila? Oo, equal na sila kasi ginawa kong 20. Eh di true na yung print natin dyan. True na yung lalabas. Nakuha ninyo guys. So ganun lang siya kadali. Okay? So balik na natin sa 10 yung value ni A. Ngayon, last na tayo. Last. Tapos na tayo sa greater than or equal to. Doon naman tayo sa less than or equal to. Next topic natin. Burahin muna natin to. So yung less than or equal to naman tayo. Ayan. So ano ang operator or ang code na ginagamit natin para sa less than or equal to? So ang code na ginagamit natin dito guys is yung kabaliktaran naman. Less than tapos equals. Okay? So para masubukan natin, declare na naman tayo ng another boolean variable dito. So pangalanan natin to ng less than or equal to. Yan. Abbreviation na lang. Ang value niya ay ganito. Parenthesis tayo yan para hindi tayo malito. Si A ba, siya ba ay less than or equal to B? Okay? So anong sagot dito? So again, tandaan ninyo. Si A ba ay less than? So ang value ni A is 10. Siya ba ay less than sa B which is 20? True. Okay. O dahil true yan, subukan natin i-print. Palitan natin yung variable. Ayan. So iraran ko guys ha. Okay guys, nakalimutan ko na naman maglagay ng semicolon. Diyan tayo madadali talaga eh. So i-run natin siya. Ayan, nakita ninyo. Ang lumabas is true. Bakit true? Si A, ang value niya ay 10, di ba? So true. Dito pa lang sa unang operator, siya ba ay less than? Oo na agad yung sagot, di ba? So wala tayong pakialam sa equals. Pero subukan nating palitan yung value. Sabihin natin na yung value ni A ay 30. Ginawa akong 30. So pag niran ko to guys, magpo-false na yan. Ayan, nakuha ninyo guys, nag-false na siya. Bakit siya nag-false? Kasi pag bumalik tayo sa ating operation, si A, siya ba ay less than? Hindi. Equal ba siya? Hindi din. O, di false na. Nakuha ninyo. Ngayon, kapag pinalitan ko yung value ni B, ginawa kong 30 din. Pareho na silang 30 yung value. Tapos niran ko ulit, magiging true na to. Okay, save muna natin. Saran ko. Ayan, naging true na siya. Bakit siya naging true? Kasi pareho na silang 30. Kung babalik tayo dito, papaliwanag natin, si A ba ay less than? Hindi. Kasi pareho silang 30. Eh, equal ba sila? Oo. Equal sila kasi nga pareho silang 30. Eh, di true yung lalabas na sagot. Nakuha ninyo guys. So, eto yung mga tinatawag natin guys. Dilitan ko na yung font para makita ninyo. Ito yung mga tinatawag natin na relational operators. So, alam ko, madali lang to nung elementary tayo. Pero sa coding guys, medyo humirap na naman kasi may bagong pamamaraan ng pagsusulat. Okay? Kinocode na natin siya sa programming. So, ayan. Kung gusto niyo makakuha ng mga notes guys na meron kami, andyan yung link sa description sa baba. Pwede. Kasi pagka ganito sabihin natin, ganito na kahaba. Nahirapan na tayo mag-aral kasi kailangan na nating mag-backward, forward sa video. Tapos dito pa, paano kung hindi ko papakita o hindi nyo makikita, 'di ba? Kasi hindi kasya sa screen. So maganda talaga na meron tayong PDF notes, guys. Okay? Andiyan yung link sa
description sa baba. So, I hope may natutunan kayo guys. And gusto ko lang din kayong i-remind guys kung meron kayong natututunan. Please wag kayong mag-thank you sa akin or wag kayong magsabi na thank you idol. Ayoko nang ganun guys. Pinakamaganda guys is mag-comment na lang kayo ng salamat sa Diyos or thank God. Kasi gusto ko kayong i-remind na kung mayroon man tayo naiintindihan, kung mayroon tayong nauunawaan or karunungan or kaalaman, lagi natin tatandaan na yung karunungan, yung unawa at yung kaalaman, yun ay galing sa Diyos. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-remind sa inyo. And then again, I hope may natutunan kayo. And if you do guys, please don't forget to subscribe. Sana mag-subscribe kayo sa YouTube namin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang guys, subscribe and like the video. Thank you so much. See you on my next tutorial.